Magandang araw mga ka-explorer at tanghali na naman mga ka-explorer at hindi pa tayo naliligo ay hayaan nyo na mga ka-explorer ay hindi nyo naman dyan yan maaamoy. O ato na nga mga ka-explorer at hawak ko na ngayon mga ka-explorer ang ating pinagkukuhang mga talbos ng kamoting kahoy sa hasyenda ni Alma. Ayan siya mga ka-explorer. At ngayon nga po ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagluto. Oo, magaling ako kasi. Oo. Ang tamang pagluto ng ating gulay na kamoting kahoy. Ay hindi. Gulay ng talbos ng kamoting kahoy mga ka-explorer. So ayan po. Ano ba ang ating mga kailangan? Siyempre natural itong talbos ng kamoting kahoy. Oo. At syempre kailangan natin itong nyog. Ayan mga ka-explorer. Charan at meron siya ditong anong tawag dito nga? Oo. Basta ito na. Tubo. Oo. Tubo. Ano ba? Basta tubo. At atin itong ang tawag dito sa amin ay ampol. Oo. Hindi apple ha, ampol. Okay, at ito nga po ay dito sa amin ay kinakain natin ito syempre, sayang. Lahat ng ginawa ng Diyos mga ka-explorer ay kinakain, Lahat ng niluto ng Diyos mga ka-explorer ay atin dapat kinakain, So ayun mga ka-explorer, ating tikman. Ang hirap naman, ang tigas, So ayan, andito na siya mga ka-explorer at ating ipapasok sa ating mouth. Ang tamis! Ang sarap-sarap! So pag matamis ang ampol ng nyog, mga ka-explorer, ay ibig sabihin lang nun ay matamis din itong nyog na ito. So tamang-tama ito sa ating gagawing gulay na talbos ng kamoting kahoy. So tara na at ating gawin na ito mga ka-explorer. Opo. Let's go. Una natin gagawin ay magkudkud muna tayo. Habang kumakain. Tara nga. So ito na nga, syempre meron tayo dapat. Pag taga-bundok ka mga ka-explorer, syempre dapat meron kang kudkuran. Hindi pwedeng wala. Dahil paano ito makukudkud kung wala kang kudkuran dito? Malalayo nga tayo sa market. Malayo tayo. Kaya kailangan mo meron automatic ditong kudkuran. Opo. So ayan, kudkurin natin itong nyog na ayun, syempre kukudkurin natin. Dito natin ilagay sa magandang kawali. Ganyan kasi dapat mga ka-explorer. Sa magandang kawali dapat para ang luto niyan mga ka-explorer ay masarap. So ayan. Tara na, samahan nyo na muna ako. Magkukudkud muna tayo mga ka-explorer. Ayan, one down mga ka-explorer. Ayan na siya. At yung isa naman. So ayan mga ka-explorer at nakapagkudkod na tayo ng ating nyog. Ayan siya. Sarap. At mamaya ay pipigain natin yan. Pero ngayon ay i-prepare na muna natin mga ka-explorer yung talbos ng kamoting kahoy. Ayan. So tatanggalin itong mga dulo mga ka-explorer na ito ay tinatanggal dahil matigas po iyan. Opo. At kapag naman tayo ay naggagayat, kailangan natin siyang gayatin ng pinong-pino mga ka-explorer para masarap. At walang sumasabit kapag tayo'y kumakain ito. Ayan. So ganito po siya mga ka-explorer para sa mga hindi alam na niluluto pala ang talbos ng kamoting kahoy. Ay nako, pag iyong natikman, baka makalimutan mo ang girlfriend mo.
So ayan mga ka-explorer, ay dapat, ang sikreto nito mga ka-explorer ay dapat ganituhin mo. Oo. Yung parang bang galit na galit ka. Oo. Ayan, hawakan mo ng mahigpit na mahigpit. Opo. Tapos ay iyong gagayatin na ito mga ka-explorer ng sobrang nipis. Ayan po siya. Ayan, dapat ang gamit nating kutsilyo sa paggagayat mga ka-explorer ay dapat ay matalim. Dahil hindi siya magagayat ng sobrang nipis kapag hindi matalim ang kutsilyong gamit mo. So ayan mga ka-explorer, ayan. So ingat-ingat lang mga ka-explorer dahil mamaya baka ang nagagayat mo na pala ay yung iyong kamay. Oo. So ganyan po dapat yan mga ka-explorer. Yung gigil mo sa paggagayat ay nandito sa kabilang kamay. Opo. Ayan. So ayan po siya mga ka-explorer. Ang paggawa ay medyo mahirap din. Pero kapag iyong natikman na mga ka-explorer ang inyong gulay, ay nako, ay sobrang sarap. Oo. So ito ang mga proseso na bago ka makakain ay paghihirapan mo na muna. Opo. So okay lang naman yun. Oo, ganun talaga. Kung gusto mo kumain ng masarap, ay paghirapan mo. So ayan mga ka-explorer ang paggawa ng ating talbos ng kamoteng kahoy. Kaya yung mayroon dyan naman sa bakuran, abay kunin nyo na. Oo, at inyong lutuin na mga ka-explorer gaya ng pagluto natin dito. Ayan. So ayan po. Mga ka-explorer, at ihahanda na natin yung ating gata. At lalagyan natin muna ito ng 2 cups of water, mga ka-explorer. Ayan. Kasi makigata po ang ating ubusin ko to. Makigata po ang ating ang tawag dito, talbos ng kamuting kahoy mga ka-explorer. So ayan po, dapat ay pigang-pigain mo ito katulad ng pagpipiga mo sa boyfriend mo kapag meron siyang nagawang kasalanan. Ayan. So ganyan mga ka-explorer. At ating pigain ng bonggang-bongga para lumabas yung katas ng ating nyug. Ayan. Para maging oily-oily siya. Mas masarap kasi kapag oily-oily. Masarap pag oily. Parang ako lang. Okay. So ayan. Para mamaya matapos yung gulay natin ay medyo oily, mas masarap iyon. Tapos maanghang pa. Ay nako! Kaso lang, parang wala tayong sili ngayon mga ka-explorer. Ay aba, hayaan nyo na. So ayan po ang tamang pagpipiga ng ating kinudkod na nyog. Ayan po siya. Ayan. Sanay na sanay. Ay abakala nyo sa akin. Siyempre ako'y laking bundok mga ka-explorer. At sinabi ko naman sa inyo, ako ang panganay sa aming magkakapatid. Kaya po, nakikita ko naman si Papa noon kapag nagluluto ay ako'y nag-o-obserba lang sa aking tatay kung paano niya pinagagawa, pinasasarap ang kanyang linuluto. So yun, na-adapt ko yun mga ka-explorer. Ay, syempre, hinahaluan niya ng pagmamahal. Ayan. So ayan mga ka-explorer, at feeling ko naman ay pigang-piga na ito. Abay, saan ko ba ito ililipat? Okay. Saan? Dito. Ayan. Ilipat ko muna dito. Yan. At ating ilagay dito sa kawali. Ayan. Ganda ng kawali ko mga ka-explorer. Ayan. Malinis na yan. Kaya po. Teka lang, parang hindi naman. Ayan. Ilalagay natin dito mga ka-explorer sa isa pang kawali. Dahil marami kasi tayong planggana dito sa bahay. At ito ay ganyan.
andyan na yung gata. Lumabas na yung gata, mga ka-explore. So, ayan, tapos na. At ito na rin ang ating pinong-pinong ginayat na talbos ng kamoting kahoy. So, ayan mga ka-explorer ay magluluto na tayo. Sa uling natin yan lulutuin mga ka-explorer para mas masarap. Dahil marami tayong time ngayon. Tara na, let's go! Ayan po mga ka-explorer at bumabaga na ang uling sa ating kalan at ilagay na natin ang ating kawali dito. Ayan. So magluluto na tayo ng talbos ng kamoting kahoy mga ka-explorer at ilagay natin ang ating kamay, ritual sa ating kapag tayo ay nagluluto. Ayan. Ang bilis umusok mga ka-explorer. Dahil nga ay nasa uling tayo nagluluto ay mabilis talaga uminit ang ulo natin ay yung kawali natin mga ka-explorer. Ayan siya. Hintayin natin mga ka-explorer na yan ay matuyo. At ngayon nga at magugulay na tayo mga ka-explorer. Ayan. So malapit na iyan. Ay antayin nyo na lang. Huwag kayo kasing atat. So ayan mga ka-explorer. At siya ay mainit na. Ayan, umuusok-usok pa, aba. Parang ilong ko. Ayan. So, lagyan na natin ito mga ka-explorer ng konting mantika. Ayan, sariling sikap muna tayo mga ka-explorer dahil nawala yung ating assistant. So, ayan mga ka-explorer ay andyan na ang anong tawag dyan? Mantika. At dahil mainit na ay ilagay na natin syempre ang ating mga ingredients. Meron tayong luya. Ay hindi mawawala nga ang luya sa ating buhay. Ayan po ang ating mga ingredients mga ka-explorer. Meron tayo syempreng sibuyas, bawang at loya. Ayan mga ka-explorer. Ay hintayin natin lumabas naman ang aroma ng ating linuluto mga ka-explorer. At pag lumabas na ang aroma niyan mga ka-explorer ay ano ba itong aeroplanong ito? So ayan ay konti pa dahil hindi pa naman lumalabas. Ayan. Atin muna yung ganyan-ganyan. Halu-haluin. At kapag siya ay medyo naluto na ang ating mga ingredients, syempre meron tayong isusunod. Isunod natin yung bunganga ng chismosa nating ka-explorer dyan. Baka si Karen o kaya si Simply Christine. So ayan mga ka-explorer at luto na ang ating sibuyas, bawang at luya. Isunod na natin ang karne. Ayan. Sa iba mga ka-explorer, ang kanilang hinahalo sa talbos ng kamoting kahoy ay ang tinapa mga ka-explorer. Pero yung tinanggalan ng mga ka-explorer ng tinik. At dahil naka-LL tayo ngayon mga ka-explorer, naka-LL ng konti ang inyong ka-explorer na si Denden ay syempre ating ihalo ay karne. So ayan at hintayin natin syempre mga ka-explorer na mag-brown ang ating karne. Ayan. Ayan na mga ka-explorer at dahil brown na siya ay ihalo na natin ang ating gata mga ka-explorer. Ayan, sarap! So ayan mga ka-explorer ay halu-haluin lang natin yan mga ka-explorer hanggang siya ay kumulo at hanggang medyo magmantika ang ating gata. Ayan. So ayan, konting pasensya lang mga ka-explorer sa pagluluto dahil tiyak naman ay ikay mabubusog at masasarapan. Ayan, at kumukulo na po ang ating gata mga ka-explorer at amoy na amoy ko na ay ang bango-bango. At ayan na po, dahil kumukulo na siya at medyo nagmamantika na rin katulad ng ating mukha. At ilagay na natin itong talbos ng kamoting kahoy mga ka-explorer at halu-haluin natin. Wag nating ubusin dahil maliit lang po yung ating
nyog, kaya konti yung gata. Kailangan ng ating talbos ng kamuting kahoy ay madaming gata. Ay mamaya ay papahabulan natin iyan. Dahil pinapahabulan pa po iyan ng another gata a little later. Okay? So ayan mga ka-explorer, ganyan po kung paano ating gulayin ang ating talbos ng kamuting kahoy mga ka-explorer. Ayan na mga ka-explorer ang ating finished product ng ating gulay na talbos ng kamuting kahoy mga ka-explorer. At ayan na nga, nakita nyo ba Nakita nyo ba yan mga ka-explorer? At ayan na nga, at nagmantika na siya mga ka-explorer. Ang sarap-sarap! So, ayan mga ka-explorer, sana'y nagustuhan nyo ngayon ang aking video tungkol sa pagluluto ng ating gulay ngayon. So, ngayon mga ka-explorer, yung mga hindi pa nakapag-try na gulayin ang ating talbos ng kamuting kahoy, ay aba, itry nyo na nang inyo matikman na. Paalam! Salamat!